Kamusta kayo mga kabayan? Kung saan panig ng mundo man kayo naroon, ay sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at laging masaya. Lagi po tayong ingat at maraming pong siraulong DDS ngayon sa buong mundo mga kabayan. Panoorin natin itong bagong survey na naman ng Pulso Asia na alam mo yon, timing na timing, malapit na ang impeachment. Ilalabas na naman nila ang mga ganitong propaganda. Nako, diba? Huling-huli na mga style. Alam mo yan, paninilo na naman ito sa mga tangang DDS. Yung mga tangang DDS na bumoto kay Bongogo, kay Bato de la Rosa, kay Marcoleta, sinisilo na naman itong survey na pangtanga. Pangtanga tong survey na to. Pag pinaniwalaan nyo to, tanga kayo. So panoorin natin mga kaibigan tingnan natin kung ano bang sinabi. Paano mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos lalo na sa Mindanao base sa survey ng Pulse Asia? Yun, Pulso Asia na naman mga kaibigan o Pulso Asia. Tuloy. Doble namang mas mataas ang trust ratings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara kay Marcos. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Wow! Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia nitong May 6 to 9 sa 1,200 respondents, higit 30% ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Maliit lang ang tiwala mga kaibigan imagine niyo 32% yung trust ng mga taga Mindanao. Taga Mindanao yan pinagtitiwalaan nila si BBM. 32%. 10% ang may tiwala kay VP Sara Duterte, habang pinakamalaking tiwala ang napunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na 63%. Sige. 42% naman ang hindi nagtitiwala kay BBBM. 42% naman yung distrust. Kanina 30 anong nakalagay doon sa distrust? 32 versus 42. Tingnan natin 32 versus 42, yung distrust at yung trust. Okay, tuloy. 17% ni dating Pangulong Duterte. Nasa 20% nang hindi makapagdesisyon kung may tiwala pa ba sila sa tatlong opisyal. Yan. 82, 42, hindi lang yun, 74. Para makompleto yung 100%, ito yung 27%. Undecided. Tuloy. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang pagtaas ng bilang ng mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Marcos Ano ba yun? Ano ba yung kaninang 42%? Tingnan nga natin. Nalilito na ako Yung 42%, sa para saan to? Diba? Ulitin nga natin. May 6 to 9. Ulitin natin. 30% ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagtitiwala sila, 32%. Sa Mindanao to 10% ang may tiwala kay VP Sara Duterte, habang pinakamalaking tiwala ang napunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na 63%. Okay. 42% naman ang hindi nagtitiwala kay BBB. 32 kanina yung trust, 42 ngayon yung distrust. Okay, tuloy. Mataas. Mindanao yan Mindanao. Kumpara sa 25% ni VP Sara at 17% ni dating Pangulong Duterte. Nasa 20% nang hindi makapagdesisyon kung may tiwala pa ba sila sa tatlong opisyal. Ito nga yung pangkompleto ng 100%, itong 27% na undecided. Tuloy. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang pagtaas ng bilang ng mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Marcos pagdating sa Mindanao na balwarte ng mga Duterte. Ano bang... May distrust na kanina na 42%. Para saan lang ba yun? Sa Davao lang yun? Ay pag sa Davao talaga, wala kang aasahan dyan. Pero at least tingnan nyo, may 32% na nagtitiwala. May 42% na mga uto-uto and then 27% na undecided. Ibig sabihin, 10% lang ang pagitan, mga kaibigan. 10% lang ang pagitan ng mga nagtitiwala at hindi nagtitiwala sa Davao, kung sa Davao man yung unang-unang pinakita ng mga percent. Diba? Ngayon, sa Mindanao itong distrust daw ay 81%. Tingnan nyo mga nanalong congressman dyan sa Mindanao. Puro pro-admin. Diba?
So katangahan na naman, pangbobo na naman tong inilabas na falso survey ng Pulse Asia, mga kaibigan. Ang daming nanalong taga Mindanao na congressman ay pro-admin. Paano mangyayari ngayon na may 81% na distrust? Diba alam naman siguro ng mga taga Mindanao, diba? Na yung mga binoto nilang congressman ay Maka, House Speaker Romualdez. Ay bakit ang daming nanalo sa kanila? Diba? Paliwanag nyo nga. Baka hindi kasi itong mga survey na to, halata mo talagang desperadong survey to. Para lang ito sa propaganda. Bayad ito mga kaibigan, sigurado. Bayad yan. Hindi tayo magkakamali dyan. Meron dyan, alam mo yun. May dealings dyan kung paano mang bayaran nangyayari dyan. 81% ang naitalang distrust rating ng Pangulo. But in March, ito na naman mga kaibigan. Ako, grabe naman. Ayaw ko nang boses. Hindi mo nga nabukang bibig na at least man lang si Bam Aquino papasok ng 7 or 8, 'di ba? O Kiko Pangilinan 10. Ay ang taas mga kaibigan ng rankings ng dalawa eh. Hindi mo na naringgan na binanggit nito si Marcoleta na papasok sa survey ng kawalang yan nilang survey. Ay may kapal pa ng mukhang mahihirap talaga itong si Holmes na to eh. Kapal ng mukha mga kaibigan. Disapproval and distrust was the majority. Ayon sa political analyst si Professor Florian Calilong, ang bangayan ng pamilya Duterte at Marcos ang dahilan kung bakit bumaba ang trust ratings ni PBBM sa Mindanao. Lalo na nang ipaaresto ang dating Pangulo at dalhin sa the Netherlands para sa kasong crimes against humanity. Dapat ipaaresto talaga si Duterte kasi unang-una nagpapapatay siya ng mga kapwa niya Pilipino. Kung Pilipino man siya. Kung tingin niya alam niyo yun na Chinese siya, di talaga magpapapatay ng Pilipino yan kasi hindi nga siya Pilipino. Diba? Yun ang kaso dyan eh. Hindi mananalo yung mga biktima ni Digong dito sa Pilipinas. Bakit? Nagbotohan ng Senado, tingnan nyo ang kinalabasan. Bongo, Bato, Marcoleta, diba? Jaime Marcos. Hindi mananalo sa kaso. Yung mga biktima ni Digong sa mga korte dito. Alam nyo ba yun? Yung mga nakakaintindi? Yung may kokote pang natitira dyan. Hindi mananalo ang mga biktima dito. Kaya doon pinakamagandang maghatulan. Kasi wala doon politika. Diba? Wala doon pro-admin. Wala doon pro-Duterte. Sige, tuloy. Mindanao will always be Duterte power block whether we like it or not. Talagang hindi sila basta-basta matitinag. Ulo! Ama ka na. Okay. Ito mga kaibigan, paliwanag natin na bakit ba ganyan yung mga taga Mindanao na yan mga kaibigan. Bigyan natin ng konting paliwanag kung bakit ba ganyan ang takbo ng utak ng mga taga Mindanao mga kaibigan. Marami kasi sa mga taga Mindanao, alam mo yon, bulag pa rin po doon sa imahe ni Duterte. Kahit na ito'y puno ng pananakot, fake news, disinformation, ay doon pa rin sila mga kaibigan, bulag. Diba? Matapos ang ilang taong pamumuno ni Duterte na pamumuno na punong-puno ng kabastusan, ng extrajudicial killings, pambabastos po sa mga institusyon, at kahit pag ginawa niya yan mga kaibigan, marami pa rin mga taga Mindanao ang humahanga sa kanyang estilong kabastusan. Diba? Hindi nila kinilala yung pinsalang iniwan nito sa bansa. Diba? Winalang yan ni Duterte yung mga taga-Europa, taga-Amerika, diba? Ano ang niya, resulta niyan? Yung ekonomiya mga kaibigan. Hindi naman gumanda ekonomiya ng panahon ni Duterte. Yung unang taon maganda pero bumagsak na ng bumagsak. Diba? Sa justice system natin, walang ginawa si Digong.
Wala naman siyang napahuling kriminal. Diba? Na matindi-tindi. Nagagalit pa nga siya, nahuli yung kanilang shabu na deal. Ano pang naiwan niya? Yung kultura ng karahasan. Diba? Kaya't anumang hindi, kaya't anumang hindi Duterte, mga kaibigan, ay tinuturing po agad ng mga taga Mindanao na kalaban. Basta't hindi Duterte, kalaban. Diba? Kahit pa po ito ay may katuwiran o may direksyon, mga kaibigan, yung sinasabing kalaban. Diba? Kahit makatuwiran yung kalaban, basta sa tingin ng mga taga Mindanao, yung mga tanga dyan, basta't hindi maka-Duterte, kalaban. Ganyan po katanga, mga kaibigan, yung nagsiboto dyan na kung ilang milyon yun. Diba? Napakalakas, mga kaibigan, ng kapit ng propaganda doon sa utak ng mga taga Mindanao. Diba? Hindi po mapapagkaila, mga kaibigan, na matagal na nakapwesto dyan si Duterte. Kaya po yung networks ng kanilang propaganda ay nako, mga kaibigan, ay sagad na sagad sa kukote ng mga taga dyan. Sa radyo, sa social media, hanggang po doon sa pamamahala nila, mga kaibigan. Dala-dala yun sa kanilang pamahalaan. Nandun yung panloloko. Diba? Sa halip po, mga kaibigan, na tumingin doon sa mga konkretong proyekto ng administrasyong ito, doon sa kanyang recovery program sa agriculture, mas pinaniniwalaan po ng maraming taga Mindanao yung mga tiradang pangbubudol ng kampo ni Duterte, mga kaibigan. Nakukuha niyo po ba, mga kaibigan? Ganyan po, mga kaibigan, ang sistema ng mga Duterte. Diba? Tila po mas nangingibabaw po sa kanila dyan sa Mindanao yung sinasabing utang na loob, kesa po yung mag-isip ng logical, yung magsuri ng logical, mga kaibigan. Diba? Dahil galing si Duterte sa Davao, marami nakakaramdam ng ng emosyon, mga kaibigan, kasi nakakonekta sila sa kanya. Diba? Ang problema, mga kaibigan, na ito, ginagamit ni Duterte sa inyo yung utang na loob para manipulahin kayo. Diba, mga kaibigan? Blind loyalty ang katangahan na yan. Diba? Ginagamit sa paninira sa sino mang makikitang banta. Basta may banta, ay nako, mga kaibigan, gagamitin ni Duterte yung, ako may utang na loob kayo sa aking mga taga Mindanao. Kalaban niya si BBM. Diba? Hindi nila nakikita, mga kaibigan, na ginagamit sila ng mga Duterte para sa sariling kapangyarihan. Diba, mga kaibigan? Habang nilalason po kayo ng mga Duterte, yung mga utak nyo ay inilulubog sa asido, yung masa po ng Mindanao, mga kaibigan, ay talaga namang nagiging laban kay BBM. Diba? Ang tunay po kasi talagang layunin niyan, yung political dynasty. Pero marami pong taga Mindanao hindi naiintindihan nito. Ayaw tanggapin, mga kaibigan. Hindi sila maniwala, walang political dynasty ng Duterte. Kaya po, mga kaibigan, sa ganyang mga pabiktim ang kinalalabasan ng Duterte, kaya nauuto lalo sila, mga kaibigan. Diba? Marami po kasi yan sa Mindanao, mas gusto yung drama. Diba? Sa harip na pag-aralan po kung ano ba yung iginagalaw ng bansa pagdating sa reformang ginagawa ng gobyerno, pinipiling abangan yung mga pagmumurat kabastusan ni Duterte dyan sa kanya mga speech. Dyan tuwang-tuwa yung mga tanga sa Mindanao.
Kaya kahit may ginagawa si BBM, hindi ito nararamdaman ng mga taga Mindanao kasi utak puro drama ng Duterte, mga kaibigan. Diba? Kaya hindi kayo nagmamature, puro drama yung pinanonood nyo dyan. Diba? Yung drama, yung personality base. Bumoto kayo dyan nung nakaraang eleksyon sa personality base. Diba? Hindi sa issue based. Duterte may mga issue, Sara Duterte may mga issue, Pulong yung lately may issue, aba. Ay talaga nakaboto pa rin nga mga kaibigan. Diba? Hindi natin alam na baka naman nga may kasamang pananakot kaya nakapagboto yung mga yan. May takot, may galit, may pananakot. I-trademark mga kaibigan ng Duterte yan eh. Diba? Ganyan ang Mindanao, ganyan ang uri ng mga mga palakasan sa Mindanao mga kaibigan. Diba? Si BBM, hindi mo pwedeng dali dyan kasi kalmadong leader yan mga kaibigan. Diba? Hindi yan yung pamacho effect, pabarumbado effect na nung huhulihin, dadalhin sa kabado. Diba? Diba? Kapit sa lamesa. Hinaharangan ng matabang abogado. Ayaw. Diba? Ayaw padala. Kapit siya sa lamesa. Hindi nila nakikita mga kaibigan. Hindi nila nakikita na yung lahat ng ginawa ni Duterte papogi lang. Diba? Parang pasabog lang ng style. Ganun lang po mga kaibigan ang ginagawa sa inyo mga taga Mindanao. Diba? Wala po kayong nararamdaman dyan. Kung talagang magaling si Duterte, ay sige. Sige nga, i-compare nga natin kung Singapore model. Tingnan nyo nga yung baha dyan. Diba? Nasaan yung 51 billion ni Pulong mga kaibigan? Yung inilabas ng mag-ama bago si Duterte umalis sa kanyang termino na 51 billion. May project ba kayo nakikita dyan sa distrito ni Pulong na 51 billion ang halaga? Pinagsama-sama, may nakikita ba kayo? Aba mga kaibigan, magtanong kayo, wag haka-haka mga kaibigan. Diba? Ang isa pang problema dyan mga kaibigan, yung ginagamit ni Duterte dati na amin itong Mindanao, kayo dyan taga Luzon. Diba? Ginagamit ni Duterte yan para lumikha ng kami laban sa inyo. Kami laban sa kanila. Yan po naratibo ni Digong mga kaibigan. Diba? Kaya kung nakakaalala kayo, meron diyang One Mindanao movement. Ihihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Bakit? Kasi nga mga tanga yung taga Mindanao, inuuto niyang si Alvarez, Pantaleon Alvarez, yung dalawa ni Duterte ang maghahari dyan, at si Tibuloy, diba? Sama-sama yung mga yan yung magiging leader nyo dyan. Diba? Ihiwalay na kaya Mindanao. Anong base natin mga kaibigan? Ihiwalay na natin. No? Kasi nga, napakagulo mga kaibigan ng ng pananatili dyan ng Duterte kasi itong mga to, hari-harian, may ugaling hari-harian mga kaibigan. Diba? Parang parang entablado nila yung Mindanao. Sinarili nila. Ay sa dami ng squatter doon sa Davao River mga kaibigan. Hindi naman napapaunlad ni Duterte yon, sila lang ang umuunlad. Diba? Kaya mga kaibigan, itong mga low survey na yan, yung pagtanggi ng Mindanao kay BBM, reflection lang po yan mga kaibigan ng kawalan nila ng political awareness. Hindi aware ang mga taga Mindanao mga kaibigan sa nangyayari sa Pilipinas. Tanga nga kasi. Uto-uto mga kaibigan Diba? May mga utak kulto yung mga taga Mindanao. Mabilis mauto. Diba? Kung tutusin mga kaibigan, yung pagbaba ng ratings ni BBM sa Mindanao, hindi po yung direktang insulto sa kanya mga kaibigan. Walang epekto yan sa kanyang pamumuno.
Malinaw lang ito mga kaibigan. Malinaw lang na matinding kakulangan lang po sa critical thinking, yung political education mga kaibigan, at yung exposure po ng mga taga Mindanao sa katotohanan. Ulitin ko mga kaibigan na walang critical thinking ang mga taga Mindanao. Yung political education nila wala po dun sa tamang threshold. Hindi po sila na-expose dun sa objective truth. Yung katotohanan talaga mga kaibigan, hindi sila na-expose dyan. Expose ang mga taga Mindanao saan? Sa kabulaanan, sa kasinungalingan, sa panluloko, sa pangbubudol. Diyan po expose ang maraming taga Mindanao. Diyan po nabihag ang mga tao dyan sa lugar na yan, sa kulto po ng mga Duterte. At tandaan nyo yan mga kaibigan. Diba? Sa Mindanao, napakadami diyang kulto mga kaibigan. Napakadami diyang kulto. Ito, sampulan natin Mag-sample tayo ng kulto dyan sa Mindanao. Ito mga kaibigan ay masasabi natin. Dating member nito, si Bato de la Rosa. Alam nyo ba yun mga kaibigan? Ito po mga kaibigan, grupong tad-tad ito. Kulto ito mga kaibigan. Although Christian ang turing sa kanila, kulto po ito. Pinamunuan ito ni Bato de la Rosa mga kaibigan. Siya yung sinasabing handler ng kultong ito. So makikita nyo may background si de la Rosa, si Ronald de la Rosa sa kulto mga kaibigan. Ayan kultong tad-tad. Kung buhay na kayo ng 90s, alam na alam nyo to. Yan yung kultong tad-tad. Ngayon mayroon pang kulto mga kaibigan. Ito pa. Isa pang kulto pa rin to mga kaibigan Ito. Ito naman yung kulto na mahilig sa anting-anting dyan sa Cotabato. Panoorin natin. Hindi man kami natablan. Bakit? Yung mga gamit namin, mayroon kaming ginainom. May iniinom sila. Hindi sila tinatabla ng bala. Taga Mindanao ito mga kaibigan. Mayroon kaming ginainom na para hindi kami matabla ng bala. Yan. Yun, may iniinom sila. Ang nakabalot sa katawan ng mga ilaga. Yan. Ilaga, mga kaibigan ang tawag sa kanila. Walang nagmumula rito, kasabay ng kanilang pananalig, ang proteksyon laban sa kapahamakan. Itong mga to kasi militia group. Militia group to ng gobyerno. Si Bato ang isa sa mga nag-handle din dito mga kaibigan. Kasi kalaban ng mga grupong ito, yung mga Moro, yung mga black shirts mga kaibigan. Mga Muslim yung mga yon. Kalaban ng grupo nitong Ilaga. Paano kayo nasimulang nasali sa Ilaga? Matagal na kasi ako rito sa Mindanao, pero ang lahi din namin is Bicol din. Pero matagal na ako rito sa Mindanao. So, si Commander Inday Ligaya, nung bata pa ako, siya idol ko na po siya. Dahil sa maraming kabutihang na itulong niya dito noon sa labanan ng black shirt and then Ilaga. Ayun, binanggit niya yung labanan ng black shirt. Yun yung mga Muslim, mga kaibigan, mga Moro. Bakit ka nahimok na sumali? Ako kasi, sa totoo lang, hindi ako purely commander noon. Kasi yung bata pa ako, nakita ko nung bata pa, mahilig din kasi ako sa mga ganyan ba, mga agimat. So, nakita ko yung mga tauhan ni Commander Inday Ligaya nung nakipagbakbakan sa mga black shirt noon. So, wala namang nasawi. Ayon kay Commander Inday, dahilan sa mas bihasa sila sa kabundukan at may natural na proteksyon sa mga bala. Ayan mga kaibigan, bihasa sila sa kabundukan at may natural na protection sa mga bala. Pambira mga utak mga kaibigan ng mga taga Mindanao Kaya alam mo yun, yung lahat ng lupa dyan, pag-aari na lang ng mga gobernur at mayor ninyo. Diba? Diyan sa Lanao del Norte, may kaibigan ako, agawan na sa lupa dyan ng mga Kristiyano at Muslim, mga kaibigan. Diba? Kasi nga, diyan kayo nawiwili sa kulto. Sali kayo ng sali dyan sa mga kulto, hindi nyo anuhin yung sarili nyo na i-educate sa politics.
Diba? Alin ang tama at mali? Sino nagsasabi ng kasinungalingan? Oh. Diba? Kaya mga kaibigan, ulitin ko, mahirap kumbinsihin yung mga taga Mindanao dahil nga may, alam mo yon, daming kulto dyan. Kulto ni Quiboloy, kulto ni Marcoleta, mga kaibigan. Sama-sama yung mga kulto na yan, na paikot-ikot dyan, nililin lang yung mga tao. Diba? Nililin lang mga kaibigan, 1970s, 60s, oh. Talaga nga na yung mga kultong yan, malaki na ang kapit dyan. Ay kaya nga ito si Bacolod de la Rosa, naging leader nga nung grupong Tadtad. Diba? Kaya hindi natin na may kakaila si de la Rosa masunurin na mamanginoon ng tao. Pinapanginoon niya si Digong. Kasi nga may background siya ng kulto. Diba? Background niya kulto mga kaibigan. Kaya hindi natin mayaalis sa kanya na talagang ito ay kumapit kay Digong, mamanginoon kay Digong. So hanggang dito lang mga kaibigan, pinaliwalag lang natin bakit ba ang mga taga Mindanao ay laging alam nyo yun, hindi naman sabihin natin napapag-iwanan, kundi naloloko. Diba? Kasi nga mahina yung political education po nila mga kaibigan. Hindi sila nakakarinig ng objective truth. Diba? Wala sa kanilang nag-e-expose sa ganon. Kaya itong si halimbawa, itong si Toby Chanko, dapat in-expose niya yung mga objective truth sa Mindanao nung unang-unang araw pa lang ng kampanya. Sa Mindanao dapat siya unang pumunta. Balik-balik na lang dapat doon. Tanga eh. Diba? Pagkakamali din ni BBM, nung nakita ko nga yan ay, alam mo yun, campaign manager, sabi ko, naku po, na talaga naman, oh. Diba? Ay tama nga mga kaibigan ng aking hinala nung unang-una eh. Oh. Nung nakita ko pa lang yung pagmumukha niya, nung unang-una rinig ko na yan ang campaign manager, naku, sabi ko, walang iya. Mahina. Mga kaibigan, malaki ang pagkakamali ni BBM saan? Sa tiwala. Nagtiwala kasi siya mga kaibigan. Diba? Mahirap yung taong pinagtitiwalaan mo eh. Wala ka nang bawi kasi dun eh. Pag kapalpakan ang ginawa nun, ikaw na kasi papatakan talaga lahat ng kapalpakan noon. Siya wala na. Linis siya ikaw. Si BBM. Yun ang pagkakamali ni BBM eh. Diba? Napaka masyadong nagtiwala. Napakabait. Kaya tinan nyo, nangyari ngayon sa atin. Dapat talaga, unang buwan pa lang niya, kung maaari, nilabanan na niya dapat yung propaganda ng mga Duterte. 3 taon mga kaibigan na pinaabot niya yung propaganda na wasakin siya, pamilya niya, gabinete niya, lahat na nakapalibot sa kanya na tao. Winasak mga kaibigan. Diba? Nakakaganti-ganti na lang sa Congress. Sa Congress na lang nakakaganti mga kaibigan. Dahil sa mga Quadcom. At least naman sa Quadcom na iharap sa tao kung sino ang mga sinungaling. Diba? Na ipakita kung sino ang mga sip-sip, kung sino ang bulaan, kung sino ang fake news, kung sino ang magnanakaw ng confidential funds. Diba? Na ipakita sa Quadcom yung kasamaan ng Duterte. Inamin nila doon mismo. Kaya yun ang gagamitin kay Digong laban sa kanya. So hanggang dito lang mga kaibigan, opinyonan lang tayo. Kailangan kasi nating maging walang hiya na rin sa mga walang hiyang tao na ito. Gagamitin natin yung kawalang hiyaan nila sa kanila, mga kaibigan. Ganyan dapat tayo. Tayo mga maka-pro admin. Diba? Lumabas kayo. Magkomento kayo ng kawalang hiyaan sa mga walang hiyang tao. I-expose natin sila mga kaibigan. Diba? Mahirap na laban to kasi mga stupido ang kalaban natin. Mga tanga ang kalaban natin. Mahirap kalaban ng tanga mga kaibigan. Diba? Mahirap. Sakali ngayon, ang daming tanga. Ang daming bobong tao ngayon sa kali. Pag pinabayaan natin ang pinabayaan, yung mga bobo, tayo rin na maghihirap mga kaibigan. Kaya ako, ginagawa kong paraan kahit papano, nanunuligsa ako ng tanga. Diba? Nagpapaliwanag ako, ito ang ebidensya. Ito ang totoo.
magising kayo. Ganyan lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Suportahan nyo ng kahit konti itong channel natin na lumawak ng konti at labanan natin ang tanga at mga uto-uto. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat sa inyo.